Siya nga pala, pasensya ka na sa inasal ko noong nakaraang araw ha. Sana naiintindihan mo na may pagkamahigpit ang mga magulang ko. Hindi kasi talaga nila ako pinapayagan na makipag-usap sa ibang tao eh. Ayun ba? Naku, wala namang problema sa akin yun eh. Hindi naman kasi maiiwasan na may mga magulang talaga na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Sila yung mga magulang na ayaw magtiwala ang mga anak nila basta-basta kahit kanino. Kagaya na lang ng mga magulang mo. Huwag ka nang lalapit sa anak ko ha, kahit kailan naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, kaya ko namang maglakad mag-isa. Matagal ko nang napapansin ang pamilya nila Maria at matagal ko nang alam na may kakaiba sa mga yan. Magandang araw Kuya Mike, tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Alex. Ako ay 23 anyos at nakatira sa isang bahay dito sa Antique. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aking kapitbahay na dati ay nais kong kaibiganin, ngunit ngayon ay pilit kong iniiwasan dahil alam kong aswang sila. Bata pa lang ako kinagigiliwan ko na ang tumambay sa bakuran. Maaliwalas kasi doon at maraming paru-paro. May mga halaman akong tinanim doon katulad ng sitaw at talong dahil masustansya ang mga iyon at madaling lutuin. Tuwing umaga pagkabangon ko pa lang sa higaan ay dumidiretso ako sa likod bahay para asikasuhin ang aking mga alagang halaman na nagbibigay ng kasiyahan sa aking pakiramdam. Bale solong anak lang ako ng aking mga magulang. Isang albularyo si tatay samantalang si nanay ay nagsisikap sa pagtatrabaho sa opisina para may maipantustos sa aming mga pangangailangan. Marami siguro ang nagtataka kung bakit kakaiba ang paraan ng namumuhay namin. Kadalasan kasi ay lalaki ang nagtatrabaho at ang babae ang nasa bahay, ngunit sa amin kasi si nanay ang nagtatrabaho at si tatay ang nasa bahay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama dahil sa kahirapan samantalang si nanay naman ay nagmula sa mayamang angkan. Pinili niya lang iwan ang buhay na nakasanayan niya dahil mahal na mahal niya ang aking ama. Sa kabila ng magkaiba nilang estado, hindi sila nagsumbatan o nagkwentuhan sa kung sino man ang may malaking naiambag at kung sino ang wala. Likas na maganda ang halimbawang ipinapakita sa akin ang aking mga magulang kaya ako man ay mahal na mahal din sila, nagmamahalan at nagtutulungan sila sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kaya para din naman kahit papaano ay mapasaya ko sila gumawa ako ng munting garden sa likod bahay na madalas naming tambayan tuwing nais naming magpahangin. Isang araw abala ako sa pagbubungkal ng lupa nang mapansing may malaking truck ang huminto sa katabi naming bahay. Isang buong pamilya ang bumaba, may nanay, tatay at isang anak na babae. Kakaiba ang kanilang mga pananamit, halatang sosyalin at mailahi, medyo kulay asul kasi ang kanilang mga mata, tapos yung anak nilang babae ay parang manika. Makailang beses ko pa silang inisyan, ngunit hindi man lang nila magawang magantihan ng isa ding matamis na ngiti, kaya naman para mabawasan ang pagkapahiya ko ay umatras ako at nagpaalam sa kaidaran ko kung babae kahit mukhang wala naman yata silang balak na pansinin ako. Mabait ang kaidaran kong anak nilang babae. Madalas ko siyang makitang nakikipagniig ng kanilang bahay, yun nga lang alam kong hindi naman siya hahayaan ng kanyang mga magulang na mapagawi sa aming bahay, dahil sa tuwing na naisin pa lang niyang lumapit tinatawag na siya kaagad ng kanyang tatay para bang pinaghihigpitan siya sa hindi malamang dahilan. Isang araw nakahanap ng pagkakataon ang babae na makipagkilala sa akin na taong may kausap ang kanyang ina sa labas ng bahay at nasa trabaho naman ang kanyang ama. Nakita ko siyang nagmamadaling lumapit sa akin at nakipagkilala, Maria daw ang kanyang pangalan. Sabit nang akong nakipagkamay sa kanya at sinabi din ang aking pangalan. Siya nga pala, pasensya ka na sa inasal ko noong nakaraang araw. Sana naiintindihan mo na may pagkamahigpit ang mga magulang ko. Hindi kasi talaga nila ako pinapayagan na makipag-usap sa ibang tao eh. Tumango ako at sinabing yun ba nako, wala namang problema sa akin yun eh. Hindi naman kasi maiiwasan na may mga magulang talaga na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak, sila yung mga magulang na ayaw magtiwala ang mga anak nila basta-basta kahit kanino, kagaya na lang ng mga magulang mo. Masaya na sana kaming nag-uusap kung hindi nga lang nagulantang kami sa sigaw ng ina niya mula sa kusina. Ang nanay ni Maria ay galit na sumugod sa bakuran at pinagalitan ang kanyang anak. Ipinagtanggol ko ang aking kaibigan, ngunit hindi ako pinakinggan ng ginang. Marahas niyang hinila ang kanyang anak at pinapasok sa kanilang bahay. Pagko idinuro pa ako at pinagsabihan, huwag ka nang lalapit sa anak ko ha. Kahit kailan naiintindihan mo, napapailing na lang ako habang pinagmamasdan silang naglalakad palayo. Wala akong karapatang panghimasukan ng kanilang buhay, ngunit para sa akin, hindi ko kayang pagmasdan si Maria na sinasaktan ng nanay niya dahil lang sa nakikipag-usap ito sa akin. Isang gabi nagpaalam sa akin sina nanay at tatay, wala ng trabaho si nanay noon, ngunit si tatay ay kinuha ng isa naming kakilala
may sakit ang kanyang anak at kailangang gamutin ng aking ama, ayaw naman nila ito. Tanggihan kahit na alam nilang alanganin ng oras ay lumabas pa din sila at nagtungo sa kabilang bayan. Huwag kang mag-alala, kaya ko namang maglakad mag-isa, sabi ni tatay kay inay, ngunit makulit si nanay at nais talagang sumama ay hindi sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Wala akong nagawa kundi magpaiwan kasi wala namang magbabantay sa bahay. Uso pa naman noon ang pagliliwaliw ng mga akyat bahaygang para maghanap ng malilim nilang pamamahay. Pasado 9 oras na ng gabi ngang umalis silang dalawa na una na kasing umuwi ang susundo sana sa kanila. Ako naman ay nagsisimula na sa pag-aayos ng aking higaan noon at naghahanda na para matulog. Nahagip ng aking tingin mula nasa bintana ang paglabas ng ina ni Maria, itinigil ko ang pag-aayos ng aking kama at lumapit sa bintana. Naging balisa ako nang mapansing malikot habang naglalakad siya, para bang may hinahanap sa ibabaw ng mga bituin. Kakaiba ang aura niya ng mga sandaling iyon, maputla siya at tila ng angati. Tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan nang masilayan ng liwanag noon at yakapin ang kanyang balat, ay hindi na ako nakapagsalita pa nang makita kong nagbago ang kanyang mga mata. May mga kataga siyang binanggit na alam kong tuluyang kukumpleto sa kanyang lihim na tinatago. May inilabas siyang malaking lalagyan ng botelya na may lamang langis at halos ipaligo ito sa kanyang buong katawan. Kumintab ang kanyang balat sa ilan ng liwanag ng buwan. Hindi ako nakagalaw kaagad, pakiramdam ko ay tatakasan ako ng kaluluwa sa aking nasaksihan. Tunay na nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng isang tao, para maging isang nakakatakot na nilalang. Gayon na lang ang pagkatakot na aking nadarama. Ang kanyang mga kamay ay kusang loob na dumipa at pinaghiwalay ang mga paa. Nagulat ako dahil kasabay ng pagbabago noon ay tila ba siya'y tinubuan ng makakapal na balahibo. Nagkaroon siya ng mahabang dila at may mahahaba at buhaghag na buhok na sa tansa ko ay kayang makipagtagisan ng lakas na natitiyak kung hindi man lang papalpak. Ang kanyang mga daliri ay tinubuan ng matatalas na kukong alam kong kayang tumusok kahit paggaano kakapal na laman dahil sa talim, kaya naman pigil na pigil ko ang aking hininga. Kahit nasa kabilang lot lang ako ay natatakot ako na mapansin niya ako, lalo na't maliwanag pa ang buong kwarto. Dali-daling hinabo ko ang lampshade kaya nagdilim ang silid. Umaasa akong hindi niya ako makikita sa pagkakataong ito. Inilabas niya sa bibig ang nakakangilong huni na alam kong tanging mga aswang na kagaya nila ang may kakayahang humuni ng ganoon. Isang uri ng aswang lakaw sa pagkakataong iyon na bigla ako nang makarinig ng alulong mula sa itaas na bahagi ng kanilang bahay kung nasaan si Maria. Natakot ako sa kaalamang maging ang kaibigan kong iyon ay mukhang magbabago din ng anyo at pilit na winawasak ang salaming bintana ng kanyang kwarto. Napaananda ako at natanang dasal, mag-isa lang ako sa bahay at walang kasama. Kung sakang pagpiestahan ako ng aking mga kapitbahay ay natitiyak kung walang sino man ang makakaalam. Nanginginig na nagkubli ako sa likod ng kurtina, maging ang paggalaw ng aswang ay nasundan ko hanggang sa magawa niyang makagapang na 6 butiki sa amin. Dingding, mamatay-matay ako sa labis na takot. Alam ko kung saan nagpunta si nanay, sumunod na lang kaya ako kila inay at itay, kaya naman akyatin ako ng mga kapitbahay kong aswang dito at lantakan. Inihanda ko ang aking sarili at ikalma, sinigurado kong walang kahit daga ang makakarinig ng aking mga yapak hanggang sa makalabas ako ng aking kwarto. Bago ako makaalis ay nakita ko pa ang aswang kong kapitbahay na pagapang-gapang sa ibaba ng bahagi ng aming bahay, kaya naman tinantya ko na aakyat naman siya papunta sa aking kwarto ay doon naman ako bababa. Nagtatakbo akong hinablot ang itak na nasa kusina, isinukbit ko ito sa aking bewang tsaka nagmamadaling pinuntahan ng likod bahay. Dito ko naisipang tumakbo para makalayo ako sa tiyak na kapahamakan. Naisip ko kapag nakalayo ako sa bahay namin ay hindi niya na ako hahabulin, ngunit nagkamali ako kasi nakakatatlong hakbang pa lang ako nang daluhungin na ako ng aswang na ina ni Maria. Nagsisisigaw ako dahil nabigla ako sa labis na takot, hindi ako kaagad nakagalaw, lalo na at pakiramdam ko ay tinatakpan na ng aswang ang butas ko sa tenga at ilong gamit ang kanyang buhaghag na buhok. Lalong nakakapanindig balahibo at nakakakaba ang panlilisik ng kanyang mga mata na animoy gusto na akong mamatay kaagad, kaya naman halos hindi humihinga na nilabas ko ang lahat ng aking lakas at nagmamadaling tumakbo palayo nang makawala ako sa kanya. Hindi ko na pinansin pa ang malakas na atungal. Nang nilalang ang mahalaga lang sa akin ay makalayo ako sa kanya. Gayon pa man napamura ako nang malamang sinusundan pa din ako ng aswang. Naglalaway siya sa labis na pagkatakam kaya hinigpitan ko ang hawak sa itak. Walang sabi-sabing tinigpas ko ang kanyang balikat gamit ang aking patalim. Nanginginig ako sa takot, ngunit naglaho ito nang makita kong tumilamsik ang dugo ng aswang na parabang nabigla sa ginawa ko. Marahil hindi niya inaasahang magagawa ko ang bagay na yon, patunga ang nilalang at
Nagpagulong-gulong sa lupa, ibig kong masindak nang makita ang nakakatakot niyang anyo, mas lalong tinapangan ko ang aking sarili at ipinakita sa aswang na may pangontra ako sa kanya. Kahit ba sabihin na nating itaklang ang ito ay alam niyang masusugatan siya at sigurado akong mapupuruhan siya, lalo na't karamihan sa mga patalim na pagmamay-ari namin ay puro pinahiran ng mga maaasim na prutas partikular na ng katas ng kalamansi. Umangil ang aswang at kinalmot-kalmot ako kahit hindi niya naman abot. Kinilabutan ako nang makita ang haba ng mga kuko niya, gayon paman hindi ako nagpahalata, malakas ko siyang sininghalan kagaya ng bilin sa akin ni tatay kapag may nakasagupa akong aswang. Pinalayas ko ang aswang at mabangis na iwinasiwas ang itak, sinigurado kung hindi siya makakalapit at sinadyang patamaan ang kanyang buhok. Dahil sa talim ng aking itak ay nagawa kong putulin ng ilang hibla ng kanyang buhok kaya naging mas mabagsi ang kanyang anyo. Habang humuhuni ang aswang, ipinakita niya sa akay ng mahahaba niyang dila, walang takot na dumampot ako ng bato, at mabilis siyang binato na ipinagtayo naman umaangil na tinamaan siya sa ulo. Mabilis pa sa 4 oras lumundag palayo sa akin ng aswang, paniguradong natakot siya. Mapans, wala sa bokabularyo ko ang magpadaig na lang sa kanila. Hindi na ako muling ginulo pa ng aswang hanggang sa dumating sina nanay at tatay. Ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari, na pamura si tatay at napasilip sa kapitbahay. Hindi niya akalaing ngayong gabi at nataon pa talagang nag-iisa ako, suguri ng mga aswang. Galit na inilabas ni ang kanyang mga kagamitan para sa pagiging isang santigo. Nagulat ako dahil hindi ko talaga inaasahang may mga bagay siyang kagaya noon, para bang napaka-imposible na magkaroon siya ng mga bagay na pwede niyang ilaban sa mga aswang na nasa paligid lang namin. Matagal ko nang napapansin ang pamilya nila Maria at matagal ko nang alam na may kakaiba sa mga iyan, dumagdag lang daw talaga sa aking hinala ang katakot-takot na katotohanan tungkol sa mga nilalang na pinagdududahan niya. Dahil sa mga kinuwento ko, matagal niya nang alam na aswang ang mga ito. Nagulat ako nang ipakita niya sa akin ang isang botelyang may lamang langis. Kumukulo ang langis na nasa loob nito. Kapag nasa malapit ang aswang, nagsisilbi itong tagabanta sa mga may hawak nito na nasa malapit lang ang kalaban at itong buntot pagina. Hawak ko, pwede itong ilati ko sa mga aswang, pati itong punyal magagamit ito kung sakali mang mahaba ang buhok at dila ng nilalang na aswang. Inihabilin niya ang mga iyon sa akin dahil kailangan pa daw nilang bumalik ni nanay sa susunod na araw sa pinuntahan nila. Mas mabuti na daw na kung sakaling muling bumalik ang kapitbahay namin, kaya ko na daw ipagtanggol ang sarili ko at higit sa lahat ay handa ako. Kinabukasan niya, nagmukha akong praning sa kakaikot sa aming bahay. Lahat ng pwedeng silipan at daanan ng aswang ay nilagyan ko ng asin at bawang, may mga tinik din kung saan-saan na alam kong ikakasa ng mga aswang oras na magtangka silang atakihin na. Naman ako, habang abala sa ginagawa ay naisipan kong silipin ang kabilang bahay. Tahimik lamang doon, ngunit namataan ko si Maria na malungkot na nakadungao sa akin sa bintana ng kanyang kwarto. Pagak akong natawa, mukhang nanghihinayang si Maria dahil hindi ako nalapan ng kanyang inasayang dahil kinaibigan ko siya. Kinagabihan alam kong magiging balisa na naman ako. Maaga pa lang ay umalis na sina nanay at tatay, kaya naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Ingat na ingat ako sa aking mga kilos at sa totoo lang hindi ako basta-basta gumagamit ng ilaw kasi alam kong binabantayan nila ako. Hindi ako nagpapaapekto sa takot at mas tinalasan ng pakiramdam ko. Hindi na din ako lumabas ng bahay kahit sa bakuran man lang. Ayaw kong bigyan ng hudyat ang pamilyang aswang. Nasugurin ako dahil lang sa paglabas ko. Malalim na ang gabi nang mahiga ako sa kama. Tahimik lang ako at pinapakiramdaman ang paligid. Maya-maya lang nahinto ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ng mga ingay na nagmumula sa bubungan ng aming bahay. Naglagay ako ng isang dakot ng asin sa aking bulsa at nagdasal. Alam kong magsisimula na naman sa pananakot ang nanay ni Maria. Sinubukan kong dumungaw sa bintana at nagdala ng salamin. Ito ang nagsilbing mata ko para makita kung ano ba ang meron sa itaas at nag-iingay ito. Walang ingay kong inilabas ang salamin at hinayaang ito na ang itapat ko sa bubungan. Man kumpirmado, may nakatuwad na nilalang doon at hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay aatakihin ako dahil sa isiping baka mapansin niya ako at mabilis na sagpangin. Mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang mapagmasdan ito. Malapit nang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan. Kaya alam kong magiging mabangis na naman siya pagkatapos magbago ng anyo. Maya-maya lang nalukot ang aking ilong nang makaamoy ng masangsang na animoy na bubulok na patay na tao. Tila ba dumiga ang aswang at ang amoy na iyon ay nagmumula sa kanyang bibig. Hinila ko ang aking damit at itinakip sa aking ilong. Nakakasuka at nakakapandiri ang niyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaiba ang itsura nito.
hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat, nagsisimula na siyang magbago ng anyo. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam at tila natuyuan ng laway na nahirapang lumunok. Natatakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong, tama ba itong ginagawa kong pagsilip. Kinilabutan ako nang makitang lumawit ang dila nito habang pinapakinggan ng paligid at pilit sinisiksik ang kanyang mukha sa munting awang na nilikha niya sa bubong para bang gusto niyang makita ko. Nasaan ako at kung may iba pa ba siyang pwedeng daanan para makapasok sa bahay namin. Tagaktak na ang pawis ko habang tila naistatwa sa aking kinatatayuan, kaya ang paghinga, hindi ko na magawa para na akong tuluyang nanigas sa takot na kapag nalaman niyang pinagmamasdan ko siya, ay hindi lang paglapag ang gagawin niya sa akin. Umangil ang aswang nang mapansin niya ang salaming hawak ko, kung hindi ba naman dahil sa aking katangahan ay kumislap kasi ito sa liwanag ng buwan, kaya napatitig siya rito. Gigil na nagmadali ako sa pagpasok at saka isinara ang bintana. Nanginginig ako sa labis na takot, hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin nang bigla na lang akong mataranta sa bangis niya at bilis na gumalaw. Naging bayolente ang aswang at dali-daling winasak ang isang parte ng aming bahay. Halos hindi ako makahinga sa labis na sindak, mas nagreg doon pa ang dibdib ko sa kaba, kaya imbis na mabilis akong makapagdesisyon kung ano ang gagawin ay nadidistract ako. Kaya naman nilakasan ko ang aking loob. Bukod kina Maria, may dalawa pa kaming kapitbahay. Sa hindi kalayuan, kung sakaling makahingi ako ng tulong doon, alam kong makakalayo na ako sa matatalas na kuko ng aswang. Hinablot ko ang buntot pag inainiwan ni tatay, lumabas ako ng bahay at iwinasiwas ang buntot pagi kahit wala naman talaga akong nakikita. Gusto kong matamaan ang aswang ngunit naunahan ako ng pagkataranta. Habang naglalakad, hindi ko na malayang nasundan pala niya ako, basta na lang niya. Akong dinaluhong dahilan para magpagulong-gulong kami sa lupa. Pinapalo ko siya ng buntot pagi at alam kong nasasaktan siya, ngunit hindi ko alam kung bakit tila yata hindi ito sapat. Ang kanyang anak ay namataan kong nagwawala na naman sa loob ng kwarto nito, mukhang isang malaki nga talaga yatang pagkakamali ang ginawa kong pag-alis ng bahay. Sana pala nanatili na lang ako sa loob at baka marami pa akong makikitang bagay na pwede. Kung ipangkontra sa kanila, hindi ako nakapi ng kalmutin niya. Ako sumigaw ako at pumalahaw ng iyak dahil sa hapdi pakiwari ko ay mapupunit ang aking buong katawan. Nanginginig na naghagilap ako ng pwede kong ipangkontra sa kanya, ngunit gayon na lang ang gulat ko nang dumamba sa kanya ang anak niyang si Maria. Tila yata ipagtatanggol pa ako ng kanyang anak. Ang nangyari, silang dalawa ang nagtagisan ng lakas. Nakailang kagat at kalmot sa kanya si Maria, subalit wala man lang naging epekto. Sa bawat pag-atake nito ay umaangil lamang ang nakahihindik na ginang. Buong akala ko nga madadaig siya ni Maria nang hihina kasi siya at halos hindi na makagalaw, ngunit gayon na lang ang pagkagulat ko nang makita kong humaba ang kanyang buhok at pinulupot sa katawan ng sarili niyang anak. Sumingasing si Maria at sinugatan siya. Matutuwa na sana ako, pero nagulat ako nang inilabas niya ang dila at nangangalit ang mga bagang na ipinulupot ito sa liig ng kanyang anak. Ilang saglit lang pinanghinaan na ng katawan si Maria. Gusto ko mang tumulong, ngunit hindi magawa. Bigla akong natakot sa kaalamang baka ako naman ang isunod ng kanyang ang ina sakaling makialam ako. Nakita ko kung paanong tila papel na winarak niya ang balat ni Maria, na noong mga oras na iyon ay umiiyak at pumapalahao sa nadaramang sakit. Masaganang bumulwak ang dugo nito na hayok namang hinahabol-habol ng ginang. Gamit ang kanyang matutulis na kuko ay nagawa niyang himayin ang mga ugat at mga buto ng kanyang anak. Sarap na sarap ang ginang na nilalantakan ng sarili niyang dugo, at laman tumirik pa ang mata ng ginang habang ninunguya ang mga lamang loob. Kumalat ang dugoon sa kanyang mukha. Nanlaki ang aking ulo sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko ay ang bawat himaymay ng aking laman ang kanyang nilalantakan, kaya mabuhay akong tumayo at tinalikuran ng ginang. Dito ko napagtantong ang aswang ay aswang talaga at hindi kumikilala ng kahit na sinong kaanak, kaduguman o malapit na. Minamahal. Ang mahalaga sa mga aswang ay ang kanilang tiyan na kailangang malamnan palagi at huwag magugutom. Kapag nangyari iyon ay mawawala pala sila sa kanilang sarili at tuluyan ng makakalimot. Kakaunti na lang ang natira sa lamang loob ni Maria nang mapahinto sa pagkain ng ginang. Tila ba may napagtanto siya habang humunguya. Pinalipat-lipat niya ang tingin sa nakahandusay na anak at sa kinakain. Maya-maya ay nasuka ito at saka pumalahaw ng iyak. Marahil doon lang niya nalaman na anak niya pala ang kanyang nilalantakan. Hindi na ako naghintay pa ng matagisi. Bumaling ang kanyang tingin sa akin, ay kaagad na akong nagtatakbo pa uwi sa aming bahay, lalo na at naririnig ko ang malakas na pagtawag ng boses ni Itay. Nakakita ako ng kakampi, kaya naman humahangos na akong umuwi at napahinto nang makitang kasama nila ang ama ni Maria. Hintakot na inilayo ko ang aking mga magulang sa lalaki, ngunit ayon sa kanya, gikang anak, hindi siya kabilang sa mga aswang.
Matagal na daw siyang nagdududa sa kanyang asawa, ngunit hindi lang talaga siya makahanap ng paraan para malaman ang lahat ng kanyang napapansin. Ikinuwento ko ang ginawa ng ginang sa akin, at kay Maria umiyak siya, at sinabing hindi na niya tatanggapin pa ang kanyang asawa sa kanyang pamilya. Ang ginawa lang nito kay Maria ay hindi na makatao. Kahit pasabihin na daw naming hindi naman talaga ito normal, wala siyang pakialam kung sugurin man siya ng ginang o patayin kagaya ng ginawa nito kay Maria. Mahalaga na kaligtas ako at siya naman ang tutugis sa kanyang asawa para pagbayarin sa kasalanang ginawa nito. Hanggang dyan po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Magandang araw Kuya Mike, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Liza, 78 anyos ako po, ay tubong taga-Opon Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay 17 anyos pa lamang taong 1962 na ang parara. May maniwala man sa akin o wala, ako po ay nasa pangangalaga ng mga magkakapatid na mangkukulam. Tawagin na lang po natin sila bilang sina Nanay Sofia, Nanay Carla at Nanay Diana. Akala ko dati sila ay grupo ng mga kultong nagpapalakas sa pamamagitan ng pagsamba sa kanilang Panginoon, nang sa gayon ay makapaghanda sila sa nalalapit na giyera kagaya ng ikinukwento nila sa akin. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa aking isipan na sila ay higit pa sa kulto sapagkat sila ay mga tunay na kampo ng demonyo. Aksidente lang po ang pagkarating ko sa tahanan nila. Namamasyal lang kami ng kapatid kong si Ana Di. Maligaw ako sa kagubatan, nagdumagundong ang malakas na kidlat at kaagad na kumalat ang maitim na ulap kaya natakot ako at nagsumiksik sa isang matandang puno sa gitna ng mayabong nakakahuya. Natatakot ako sa kulog at kidlat kaya naman inisip ko magiging ligtas ako kapag nagtago ako at hinayaang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko noong mga oras na yon. Nawala na si Ana at takot na takot ako. Ngunit wala naman akong magawa. Ang alam ko lang hawak ko ang manikang bigay niya sa akin. Siyang kasama ko sa gabing madilim at malamig nang bumuhos ang malakas na ulan. Alam kong wala na akong mauwian pa, lalo na at bumulusok pababa ng bayan ang napakalakas na tubig baha mula sa umaapaw na sapa. Ako naman ay nilakasan ng loob at naglakad ng naglakad. Sinasalungat ang malakas na ihip ng hangin. Walang pakialam kahit bumaon man ng mga paa ko sa putik o ano rin na ako ng baha. Tutal na una na din naman sa langit ang mga magulang ko. Nais ko lang silang sundan kung bibigyan ako ng pagkakataon. Si Ana naman tuluyan na yata akong iniwan. Gusto kong magtampo kasi siya ang mas matanda sa aming dalawa, pero hindi man lang niya ako hinanap ni hindi man lang siya nag-aksaya ng panahong sumigaw ng sa gayon ay kahit boses man lang niya ay marinig ko at ako na ang pupunta sa kanya. Naisip ko walang ibang makapagliligtas sa sarili ko kundi ako lang. Nilakasan ko ang aking loob at wala sa huyong naglakad ng naglakad hanggang sa tumila ang ulan. Malungkot kong pinagmasdang kanina ay suot kong bestida, basang-basa na ito at balot na sa putik ang manikang basahan ko naman ay mas lumailay na ang liig na kahit ilang beses ko pang pigaan ay mabigat pa din. Gayon paman hindi ko siya magawang iwan. Siya na lang ang naiwang alaala sa aking mga magulang. Ilang milya na sisiguro ang aking nalalakad hanggang sa makarating ako sa isang patag na lugar. Sa bahaging iyon tahimik at payapa, ngunit may naulinigan akong mga boses na nagsasalita o mas tamang sabihin na nagdarasal. Sabay-sabay sila habang iniuusal ang mga banyagang salita na hindi ko alam kung saan nila hinugot at nagkukusang lumiwanag. Ang langit na kanina ay natatabunan na ng maitim na ulap. Pilit kong inaaninag ang lugar. Ewan ko ba, parang may bumubulong sa akin na sundan ng boses ng sa gayon ay magawa kong makita ang mga taong pinagmumulan ng ingay. Tinalunton ko ang maputik at lubak-lubak na daanan na sa tingin ko ay tanging kalabaw lamang ang kayang lumampas. Mas malamig ang temperatura sa lugar na ito. Ilang saglit pa nakarating ako sa isang bakuran. Pansin ko nag-iisa lang ang bahay na iyon doon, kaya naman naging desperada na ako nang makapasok sa loob ang kanilang tarangkahan. Yari sa kawayan, medyo giina ito. Tinungo ko ang bahay na sa tingin ko ay siyang nagmumula ng mga ingay at pagdarasal. Maliwanag sa loob pero alam kong hindi ito dahil sa gasera. Nang sumilip ako nakita ko ang tatlong babaeng parehong nakabestida. Ang itim, may mahahabang buhok. Habang napapalibutan ang kulay itim na kandila sa kanilang kinaupuan sa sahig, ay nakaguhit ang dalawang magkabilang trianggulo na nagsisilbing daluyan ng kanilang enerhiya mula sa mga katagang paulit-ulit nilang binabanggit. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa katawan ng pagnanais na makasabay sa kanila. Kaya, kahit hindi ko sa ulo ang kanilang sinasabing orasyon, nagawa ko naman itong gayahin at sumabay sa kanila. Mabaga, sigurado at tamang
Pagkakabanggit paulit-ulit tila naiintindihan ako ng hangin, dahil sa bawat pagbigkas ko ay nararamdaman ko ang mabining pag-ihip nito. Kalaunan nagsimula ng magsigawan ng mga kortina magpatay sindi ang liwanag mula sa itim na kandila at ang paglingon ng isa sa mga babae sa akin na tila tumatagos ang kanyang paningin mula sa dingding tila ba alam niyang naroon ako at nakikigaya sa kanila. Kung ibang tao o bata ang makakakita sa kanya siguradong matatakot ang mga ito gatok lamang ang itim sa gitna ng kanyang mga mata ang kanyang mukha ay naninilaw at may naglalabas ang barik na tila ba ay may buhay magagalaw at nagpupumilit lumabas sa kanyang balat pero hindi ako natakot sa kanya at tila ba namumukhaan ko siya. Natapos ang kanilang orasyon nang walang anumang nangyari, hindi man lang ako nasaktan o wala man lang akong naramdamang kakaiba sa akin. Kahit naliligaw lang ako, sa lugar na ito nararamdaman kong dito ako nabong at alam kong hahanap-hanapin ang puso ko. Ang lugar na ito, nakita kong nagsitayuan na ang tatlo at nagkanya-kanya sa pagtatapos ng nakatokang gawain yung babaeng pinakabata sa kanila ay siyang lumapit sa akin. Napakaamo ng kanyang mukha maganda at mukhang santa ang haba ng kanyang pilik mata. At nakakaakit maging ng kanya ang niyang mapipintog na labing natural na yatang mapupula, hinawakan niya ang kamay ko at saka ako nginisian. Sabi niya wala na daw akong mauwian pero pwede ako sa tahanan nila. Nagpakilala siya sa akin bilang si Nanay Sofia, ang dalawa naman niyang kasama ay sina Nanay Carla at Nanay Diana. Sa kanilang tatlo sina Edie Sofia ang may pinakamukha at pinakabata matangkad at maputi, si Nanay Diana naman ay maganda din ngunit may nunal sa kanyang pis palangiti din ito. Kagaya ni Nanay Sofia, si Nanay Carla naman ang pinakaseryoso sa kanilang tatlo. Maganda si Nanay Carla, ngunit may pagkain medyo mataba at matangkad din. Si Nanay Sofia ang pinakamabait sa kanila at sa totoo lang sa kanya ako, hindi niya ako pinipilit sa mga bagay na ayaw ko mas mabuting gawin ko ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Sa mura kong edad namulat ako sa katotohanang ang mundo ay nababalot ng kalupitan. Si Nanay Sofia ay mga madring tumakas lamang sa kumbento dahil sa matinding pang-aabuso ng ibenta sila ng kanilang madre superior sa mga abusadong mga sundalo na naghahanap ng panandaliang aliw. Winasak ng mga kalalakihang ito ang kanilang kinabukasan, maging ang pananalig nila sa Panginoon ito ang dahilan kaya sila nagpunta sa kagubatan para harapin ang bagay na dati ay pinakaiwasan nila, ang dumepende sa itim na kapangyarihan. Saksi ako sa dami ng masasamang bagay na ginawa ng tatlong magkakapatid. Hindi lang sila ilang beses na may hinuling mga ngaso sa kagubatan para ialay sa kanilang hindi ko pa nakikitang anito. Ako ay tinuruan din ni Nanay Sofia kung paano ba bumigkas ng tamang orasyon, paano gawin ang isang ritual, at kung paano kumula. Minsan ko sinubukan ang aking kakayahan sa isang aso at kinilabutan ako sa nakita kong epekto. Nakakatakot na isip ko. Hindi deserve ng aso ang sapitin ng ganoon, kaya naman. Kahit alam kong kina Nanay Sofia ako lumaki, pinilit kong huwag maging kagaya nila. Alam kong ikalulungkot nila ang mga bagay na nagawa ko para sumuway pero hindi ko kasi, kaya hindi ko kayang pumatay ng inosenteng mga tao. Isang araw nangunguha kami ng panggatong ni Nanay Carla nang may maligaw na isang lasing na lalaki sa kagubatan. Nagsisisigaw ito at wala sa sarili. Sa tingin ko, hiniwalayan ito ng kanyang kasintahan base sa mga salitang kanyang sinisigaw. Nagulat ako nang lumapit si Nanay Carla sa kanya, makailang beses pang umusal ang salita at sa isang iglap naging sunod-sunuran na ang lalaki sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Isang bagay na naman ang aking nakita nang maglakad kami pa uwi. Hindi ako nakapagsalita ng makitang tila ba zombie ang sumusunod na lalak. Gamit ang kanyang orasyon ay nagagawa niyang utusan ang lalaki kagaya ng paggawa nito ng panibagong altar at paghahakot ng mga kagamitan para sa pag-aalay. Nag-aalay kami tuwing kabilugan ng pulang buwan. Sa pagkakataong yun ko lang talaga nasasaksihan ang pinaggagawa nila dahil nung una pinapatulog nila ako ng maaga at hindi na hinahayaang makita pa ang paraan ng kanilang pagsasagawa ng ritual. Nakita ko nang lapitan ni Nanay Diana ang lalaki, inorasan din niya ito kaya humiga ang estranghero sa batong higaan kung saan naroon ang altar. Katulad ng mga naunang ginagawa nila, napasunod nila ang lalaki sa bawat katagang binibitawan nila. Sa pamamagitan ng hipnotismo, kusang humiga ang lalaki at pumikit na mahimbing na natutulog. Si Nanay Sofia naman at Nanay Diana pati si Nanay Carla ay pumwesto sa harapang altar kung nasaan ang kanilang panibagong ginuhit na bituin at may nakasinding
Kandila sabay-sabay silang umusal ng mga ritual at hinayaang lamunin ang kanilang kapangyarihan ng mga salita. Napaatras ako nang makitang humangin ng malakas ang mga unong kahoy ay umaalog at hinahampas ng hangin ang bawat sanga makalipas ang ilang ulit na pagdarasal. Nagulat ako nang bumangon ng lalaking estranghero, tila ba nawawala sa sarili at kulay puti na. Ang lahat ng kanyang mga mata hawak niya ang isang punyal at umuungol na naglalakad palapit sa tatlong babae, pumagitna at tumingala sa buwan at dito ko na napansin na ang kanyang mga mata ay nahawaan ng pagkapula nang humarap siya sa tatlong mangkukulam. Mabalasik na ang kanyang mukha, kagaya nila Nanay Sofia, nagsasalita na din ng mga banyagang katagaang lalaki at habang ginagawa iyon ay dahan-dahan niyang hinihiwa ang sarili. Nakita ko ang pagsirit ng sariwa at pulang likido mula sa kanyang sugat na naatras ko sa labis kong pagkagulat. Hindi man lang nataranta si Nanay Sofia sa nakita bagkus ay nagkukumahog pa nilang sinalo ang likido at hinayaang mapalo sa kanilang buong katawan. Dahan-dahan akong napaatras hanggang sa makaramdam ako ng matinding pandidiri. Matapos malanghap ang amoy lansa, sa paligid kitang-kita akong nag-aagaw ng tatlong mangkukulam sa pagsalok ng dugo. Hanggang sa dahan-dahan ang bumagsak ang katawan ng estranghero. Ang buong akala ko, tapos na ang kanilang ritual, ngunit nagkamali ako. Mukhang iyon pa pala ang simula. Hindi na ako nakapagsalita pa nang makitang dinampot ni Nanay Carla ang punyal at tinastas ang balat ng estranghero. Sa dibdib nagulat ako nang makitang nagsipaghulugan ng kanyang mga lamang loob. Imbes na ay pinag-agawan pa ito ng tatlong babae. Walang sinuman ang nais na hindi makaangin ng kahit na maliliit na parte mula sa kanilang biktima. Kinain nila ang mga lamang loob, pinagsawaan, lantakan. Hanggang sa damhin pa nila ang pagkasariwa nito. Maya-maya pa napamulagat ako nang makita ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Nawala ang kulubot, bumata ang itsura, kuminis, at mas lalong gumanda. Ayon kay Nanay Sofia, yon ang regalo ng kanilang Panginoong. Sinasamba nila ang kabayaran ng lahat ng pagsasakripisyo nila, isang premyo ng kanilang katapatan. Walang hanggang kabataan, ibig sabihin, walang katapusan din ang buhay na tataglayin nila kagaya ng isang immortal. Kaya naman kahit natatakot ako ay natuklasan ko ang tungkol sa kanila. Hindi gumagawang ipagsabi kahit kanino ang mga bagay na aking nakikita, lalo na at isa si Nanay Sofia sa nag-udyok sa akin na mag-ensayo at kailangang matutunan ang kapangyarihang itim. Aminado akong hindi ko kaya ang mga pinaggagawa nila, kaya para makaiwas nagpupunta ako sa bayan at nagdadahilan na marami mga gamit sa bahay na kailangang bilhin kesa naubusan na at kailangang mabilisang bilhin. Katulad na lang ngayon, nagpunta ako sa dalaang may kalakihang basket para lalagyan ang aking mga pinamili. May kalayuan ang bayan sa aming tahanan, ngunit habang tumatagal ay nagiging kabisado ko na ito. Hindi ko na nakakalimutan ang tungkol sa pasikot-sikot. Hindi kagaya noon, abala ako sa pamimili ng mga rekados, karne, gulay at isda. Ito naman ang magsisilbing konsumo namin sa loob ng isang linggo. Nasa tindahan ako ng isda nang marinig ang usapan ng mga taong naroroon. Ito ay tungkol sa kaibigan nilang mga ngaso na basta na lang daw nawala sa kagubatan at hindi na natagpuan pa. Hindi lang yon, naging sunod-sunod ang pagkawala na sa totoo lang ay nagpaala sa akin bakit hindi kilala ko ang mga tao at batang hinahanap nila ang mga biktima ni Nanay Sofia, ang mga taong naging alay ng kanilang ritual para sa pangulam. Sabi pa ng isa sa mga ginang na sa pagkakatanda ko ay Aling Bebeng ang pangalan. Kailangan na daw nilang ilapit ang suliraning ito kay Mang Jose, ang pinakamagaling na albularyo sa bayan. May nagtanong kung bakit kakailanganin si Mang Jose, ngunit nanlamig ako nang may magsalita mula sa kumpulan at sinabing mukhang may kinalaman ng tatlong magkakapatid na mangkukulam sa nangyayari sa kanilang mga kababayan. Halos hindi na ako humarap sa kanila sa takot na makilala nila ako. Natatandaan nga nila sina Nanay Sofia ako pa, kaya paano na lang kapag tinutuon ng mga tao ang gagawin nilang pag-atake. Binilisan ko ang paghakbang hanggang sa makauwi ako sa aming tahanan. Sina Nanay Carla at ang dalawa pa ay labis na nagtaka kung ano daw ba ang nangyayari sa akin. Gusto kong ilihim sa kanila ang binabalak ng mga taong bayan, ngunit nag-aalala ako. Kahit ganito ako, ay kinukop ako ni Nanay at malaki ang utang na loob ko sa kanila. Bahal nila ako at inaruga katulad ng isang anak, kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan kasi hang masama ang mga bagay na ginagawa nila. Kaya naman sinabi ko sa kanila kung ano ang natuklasan ko. Nagkatinginan sina Nanay Sofia, Nanay Carla, at Nanay Diana sa isa't isa. Pagko ay mainit akong niyakap. Hindi raw sila nagkamali sa pagpili sa akin. Nagtataka man, hindi ko na sila pinansin pa. Naging abala na kami pagsapit ng gabi, kaya pala
dahil darating ang mga taong aatake sa amin. Sa labis kong gulat pinaalis ako ng tatlo at sinabing ingatan ang kanilang mga kagamitan, ako na daw ang susunod na. Magmamana nito tumanggi man ako ay wala akong magawa, nagsalita sila ng sabay-sabay at kusang lumakad ang aking mga paa, ilang metro na ang layo ko sa kanila at hindi na ako makikita pa ng kahit sino. Nang dumating ang taong bayan, hinuli sina Nanay Sofia at pinagtulungang dalhin pababa sa plaza sa bayan. Ako naman ay kabadong sinundan sila. Nakikita ko na nilalatigo nila ang magkakapatid na mangkukulam hanggang sa makarating kami sa bayan. Gusto kong umatungal at tulungan sila at alisin sa kinalalagyan nila ngayon, ngunit alam kong delikado. Wala akong ibang nagawa kundi lihim silang pagmasdan. Pinuwesto nila sa gitnang bahagi ng plaza at hinayaang saktan ng taong bayan. Napakaraming masasakit na salita at mabibigat na bagay ang ibinato sa kanila. Naging sugatan ng tatlo kong nanay-nanayan na hindi ko man lang magawang lapitan. Malungkot na umusal ako ng mga salitang ko lang ang tanging nakaiintindi nang makita akong mailalaking katandaan na at nakasuot ng kulay pulang panyo sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay purong puti na sa hula ko ay nasa edad 88 na. Sumikdo ang aking dibdib nang makita siya. Ay tagal na panahon na bakit hindi nila ako hinanap. Ang matandang lalaki ay simple lamang pong manamit, tila isa lang siyang magsasaka, pero ang kanyang suot na kwentas ay kakaiba, tila ba kinatatakutan nila Nanay Sofia. Nagsalita ng iilang katagang banyaga si Nanay Carla at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Sumabay din ang lakas ng ihip ng hangin at ang pagtitipon-tipon ng kulay abuhing mga ulap para takpan ang buwan. Ilang saglit pa tila sinaniban ng tatlong mangkukulam na nagkulay puti na lamang ang mga mata at naglaho ang mga eyeballs. Ang kanilang buhok ay hinawi at ginulo ng hangin. Gayunpaman hindi sila natinag at nagpatuloy pa din sa pag-usig. Nahindik ako nang makitang umangat sa hangin ng albularyo. Idinipensa kaiba ang kanyang pananalita, tila nasa lengguaheng hindi ko maintindihan pero tagos hanggang buto. Maya-maya lang nagsiliparan ng mga taong kanina lang ay nakikiusyoso sa kanila. May bumal sa malaking punong kahoy, may nahulog sa kinaupuan at may tumilapon saka na pangod sa lupa. Gayon na lang ang takot ko dahil sa aking mga nasaksihan. Imbis na lumapit ang mga tao ay hindi nila magawa. May malakas na puwersang pumipigil sa kanila, tila ba mas pinagtibay ng orasyon ang salita nila. Nanay Sofia, ilang saglit pa lahat ng nakaabang sa harapan ng tatlo ay biglang nagkikikisay saka sumuka ng insekto. May nagluya ng malaking palaka, ipis, alupihan at itim na tipaklong. Sa bawat kanal ay naglabasan ng mga ahas at iba pang mababangis na insekto. Yung nakamamatay at nakalalason, literal na magkakasabay iyon, kaya marami ang nagulantang sa nasaksihan, kabilang na ako. Hindi ko alam kung paano sila mapipigilan, tila ba naging isa silang halimaw sa kanilang pinaggagawa. Maya-maya lang kusang natanggal ang pagkakaapos nila sa kamay at paa. May sumigaw na diablo daw sina Nanay Sofia, ngunit mabilis lang nila itong nagawang saktan sa pamamagitan ng hand symbol ng sarili nilang mga kamay. Pinagmasdan pa nila kung paano tila sangang nabali ang katawan ng ginang na alam kong kagagawa nila. Hindi lang sila malalakas na klase ng mangulam, kundi sila din ay mga mambabarang. Nakipagtagisan sila ng lakas kay Mang Jose sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Nasaksihan ko kung paano umatungal ang matandang lalaki nang umangat ang kanyang dalawang braso at kagaya ng mga nangyari sa mamamayan kanina ay kusang nabali. Na parang sanga napaiyak ako. Sa labis na takot ang buong paligid ay nagkakagulo, madilim, pero ang mga ta ay nakakahanap pa ng paraan para makalayo sa komosyon. Ako man ay bumaba sa lugar na pinagtataguan ko. Hindi ko pwedeng pagmasdan na lang ang mga mangkukulam at albularyo na nagpapatayan dahil nakatitiyak ako isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang itong lahat. Dala ang mga bagay na ipinamana nila sa akin. Kinuha ko ang isa sa mga libro at binuklat yon. May mga tamang oras sa bawat bagay. Kahit papaano ay may natutunan ako sa pagtira ko sa kanila. Pagitna ako sa apat na naglalaban at inusal ang ritual na labis nilang ikinagulat. Humina ang kanilang kapangyarihan, dahilan para mapatingin sa akin si Mang Jose. Muling kumabog na naman ang aking dibdib. Nang humarap ako sa kanya, nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Mangyak-ngiyak kong hinarap sina Nanay Sofia at nagmakaawa na itigil na ang kaguluhang ito. Sa labis nilang galit gumawa sila ng orasyon para ilayo ako sa lugar kung nasaan sila. Ngunit nagawa ko itong gawa ng pangontra. Nanlisik ang mga mata ng tatlong mangkukulam. Ang kanilang mukha ay naging mabalasik samantalang naging kulay abo ang kanilang mga katawan. Muli nilang minanyobra ang matanda nilang kalaban kaya napahiyaw ito sa sakit. Walang paalam na inilabas ko ang isa sa mga bagay na alam nilang katatakutan nila mismo, ang mga manikang yari sa luwad at nagre-representa sa kanilang tatlo. Dahan-dahang sa kanya ang pagpalahao na maihalong galit at pagmumura naging mabalasi. Ang kanyang mukha tipong nagiging halimaw na gusto akong lantakan pero hindi ako nagpatinan.
Humingi ako ng kapatawaran sa kanila, hindi ko kayang ipahamak ang matanda laban sa lakas na mayroon sila mga malalakas silang mangkukulam samantalang ang matandang lalaki ay isa lamang albularyo at siya ang aking lolo, isinigaw ko sa kanila na lubayan. Ang aking lolo nang sa gayon umatras ang tatlong mangkukulam, ngunit hindi sila nakinig sa nagsalita pa ng nakakatakot ng mga kataga ang tatlo na kaagad na resolba ng matanda ko ng abuelo sa pamamagitan ng ritual ng sumbalik, mabilis na bumalik sa tatlong babae ang kulam na nais nilang ipatikim kay Mang Jose na aking lolo, hindi ko na nagawa pang lapitan sila nang makita ang kanikanyang pangingisay at pagkatumba sa sahig kasabay no ang pagkawala ng tilba malakas na ipu-ipong basta na lang na. Nalasa sa amin muling naging banayad ang hangin malamig at sariwa, pinagmasdan ko ang katawan ng tatlong mangkukulam na minsan ay kumupop sa akin. Hindi ako nakapi nang makitang kusang nagliyab ang kanilang mga katawan at walang ano-ano ay naging abo. Alam kong mahirap tanggapin ang mga nangyari, ngunit kailangan kong tatagan ang aking sarili higit sa lahat, kailangan kong gawin ang tama, para kay Mang Jose na aking lolo nagyakapan kami at labis ang pasasalamat niya na ligtas ako, hindi kagaya ng nangyari sa kapatid kong si Ana na noong araw na nawawala pala kami ay nauna siyang dinakip.